Isang malaking ugong ang kumalat sa buong industriya ng pagkain sa Amerika ng isang restaurant na Pilipino, na kahit ang pangalan ay mahirap bigkasin, ay nagbukas sa isang lugar na may pinakamataas na upa sa Manhattan, New York. Ang karatulan ng restaurant, na nakasulat sa purong Tagalog, ay nagbunga ng napakaraming tanong. Bakit sila magbubukas ng isang turo-turo o karinderya dito? Ang amoy ng mga pampalasa, bawang, sibuyas, suka, at toyo ay bumabalot sa hangin buong araw. Ang mga negatibong puna at mapanuyang komento ay umalinggaw sa paligid. Ngunit sa paglipas ng panahon, tuwing alas 7 ng umaga, ang mga Amerikano at Europeo ay matyagang pumipila ng hanggang 3 oras para lamang matikman ang pagkaing iyon. Paano nagawa ng Pilipinas na lumikha ng isang kahanga-hangang penomeno sa gitna ng Manhattan, ang kabisera ng pinakadakilang bansa sa mundo? Ang isang pambihirang kwento ay magsisimula na. Maniniwala ka ba na ang isang karinderya mula sa Pilipinas ay maaaring magbukas sa pinakamamahaling distrito ng Manhattan? Hindi ito nakasulat sa Ingles, kundi sa purong Filipino. Ako si Mark O'Malley. 25 taon ko nang pinapatakbo ang Jack's Table, isang American dinner sa Lower East Side ng Manhattan, 2 blok lamang mula sa Allen Street. Dalubhasa ako sa tunay na pagkaing Amerikano tulad ng steak, hamburger at French fries. Ngunit noong Abril 2024, nagsimulang magbago ang lahat. Nabalitaan kong may magbubukas ng restaurant sa 205 Allen Street. At ang pinakamahalaga, ito ay pag-aari ng isang Pilipino. Sa una, hindi ko ito gaanong pinansin. Sa lugar na ito, hindi nakatakataka kung may magbukas na restaurant ng mga Tsino o Hapon. Ngunit nang makita ko ang karatula, nanayo ang lahat ng balahibo ko. Nakasulat sa Tagalog, karinderya ni Aling Suni. Walang kahit isang salitang Ingles. Sa pinto, nakasulat ang itulak sa halip na push. Ano ng kalokohan ito, napasigaw ako habang kinukuyom ang aking kamao. Ilang Amerikano ba ang nakakaalam kung nasaan ang Pilipinas? Para sa karamihan, isa lamang itong maliit na bansa na madalas pa ring napagkakamalang bahagi ng ibang lugar. Sino ang kakain ng pagkain mula sa ganoong bansa? 58 taon na akong naninirahan sa Amerika na may malaking pagmamalaki na ito ang pinakadakilang bansa sa mundo. Tinatanggap ko na may karangyaan ang pagkaing Pranses o Italyano, ngunit pagkaing Pilipino. At magbubukas pa sa gitna ng Manhattan? Isa itong malinaw na insulto sa kulturang Amerikano. Sa pulong ng asosasyon ng mga mangangalakal noong Lunes ng gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumayo ako para magsalita. Mga Ginoo, makatwiran pa ba ito? Papayagan ba nating magbukas ang isang restaurant mula sa isang third world country, na kahit ang pangalan ay hindi natin mabasa, sa gitna ng Manhattan, ang puso ng ating dakilang Amerika? Nanginginig ang boses ko. Ano ba ang nagawa ng Pilipinas para magkaroon ng karapatang magtayo ng negosyo sa ating distrito? Hindi ba't isa pa rin silang bansa na kailangang protektahan ng ating mga sundalo? Sino ang kakain ng pagkain mula sa ganoong bansa? Pagkaing marahil ay puro anghang at alat lamang ang lasa. Sumang-ayon ang ibang mga negosyante sa pamamagitan ng pagtango. Tama siya, Mark. Pinapababa nito ang antas ng ating lugar. Kung restoran ng Pranses o Italyano, maintindihan pa natin. Pero ano ang espesyal sa pagkaing Pilipino para magbukas sa ganito kamahal na lokasyon? Ngunit ang mas nagdulot sa akin ng desperasyon ay ang kalagayan ni Chlo, ang aking anak na babae. Si Chlo ay 25 taong gulang at na-diagnose na may autism spectrum. Sa mga nakalipas na buwan, lumala ang kanyang eating disorder. Araw-araw, kalahating piraso lang ng toast at ilang lagok ng tubig ang kanyang kinakain. Sinabi ng doktor na kailangan na siyang maospital agad, ngunit mariin itong tinanggihan ni Chlo. Dad, okay lang ako. Hindi lang talaga ako nagugutom. Sa tuwing naririnig ko ang mga salita ni Chlo, parang dinudurog ang puso ko. Mag-isa kong pinalaki si Chlo sa loob ng 10 taon matapos pumanaw ang aking asawa. Ang makita siyang unti-unting nangangayayat habang wala akong magawa ay isang napakatinding pagdurusa. Gabi-gabi, kailangan kong tumayo sa labas ng kanyang silid para pakinggan kung humihinga pa ba siya. Sa ganitong sitwasyon, ang balita tungkol sa restaurant ng mga Pilipino ay parang dagdag na dago. Ang anak ko ay unti-unting nagugutom at ang negosyo ko naman.
ay nanganganib dahil sa walang kwentang restoran na iyon. Sobra na para sa akin ang lahat ng ito. Habang pauwi mula sa pulong, muli kong tinitigan ang numero 205. Kahit na ginagawa pa lamang ito, ang kakaibang karatula sa Tagalog ay nakasabit na ng kitang-kita, na parang isang mananakop na handa ng sakupin ang lupain ng Amerika. Pagka-uwi ko at pagbukas ng pinto ng silid ni Chlo, muli akong napuno ng kawalan ng pag-asa. Nakahiga si Chlo sa kama, nakatitig sa kawalan, at ang sandwich na inihanda ko para sa kanya noong umaga ay naroon pa rin sa dati nitong lugar, hindi man lang nagalaw. Chlo, kumain ka naman, anak. Dad, hindi po talaga ako gutom. Sa sandaling iyon, ang katotohanang nasa harapan ko ay napakabigat. Ang anak ko ay unti-unting nawawala at may isa pang malaking problema na naghihintay sa akin. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko pa alam na ang restoran ng mga Pilipino, na mababa ang tingin ko, ay magdadala ng isang pambihirang pagbabago sa akin at sa aking anak. Makalipas ang isang linggo, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Ang restoran ng Pilipino na may pangalang Ikarinderya ni Aling Suni ay nagbukas ng alas 7 ng umaga. Ngunit kalahating oras bago pa man ito magbukas, may mga tao nang nakapila. Sa una, inakala kong mga Pilipino rin sila, ngunit hindi. Karamihan ay mga Amerikano. Mga bughaw ang mata at blonde ang buhok. May mali dito, bulong ko sa sarili habang pinagmamasdan ang eksena mula sa bintana ng aking dinner. Siguradong may gimmick ito. Sa panahon ngayon, napakaraming paraan para gumawa ng peking ingay sa social media. Ngunit mula sa unang araw, puno ang lahat ng mesa sa restoran na iyon. Kahit lumampas na ng alas 8 ng gabi, may mga tao pa ring naghihintay sa labas. Samantala, ang aking Jack's Table ay mas matamlay kaysa dati. Hindi ko maintindihan kung bakit dagsaan ang mga customer sa kakaibang lugar na iyon para tingnan kung ano. Ang mas masakit pa, kinabukasan, may isang reporter mula sa New York Times na dumating para gumawa ng balita tungkol sa restoran na iyon. New York Times. Sa loob ng 25 taon, hindi man lang napansin ang aking restoran, ngunit ang bagong bukas na restoran ng mga Pilipino ay nailathala na agad. Nilapitan ko ang reporter. Paumanhin po, isusulat niyo po ba talaga ang tungkol sa lugar na ito? Ano po ba ang espesyal sa pagkaing Pilipino? Tiningnan ako ng reporter na may kakaibang ekspresyon sa mukha at sumagot, kayo po pala ang may-ari ng diner sa tabi. Ang konsepto ng pagdadala ng isang tunay na karinderya o turo-turo mula sa Pilipinas dito sa Manhattan ay napaka-interesante. Hindi po ba? At lahat ng nasa menu ay nakasulat sa Tagalog at mayroon pang 10 pagpipili ang ulam. 10 ulam, tanong ko na hindi makapaniwala. Gaano naman kamahal ang pagkain dyan? $32 po. Sa tingin ko, napakamakatwiran na. $32. Ang hamburger set ko ay $18 lamang, pero $32 ay makatwiran para sa pagkaing Pilipino na hindi ko man lang narinig ang pangalan. Noong gabing iyon, nagpasya akong patunayan ito sa aking sarili. Sinabi ko kay Chlo na lalabas lang ako saglit at naglakad ako papunta sa harap ng restoran na iyon. Mayroon ng mahigit 20 tao na nakapila, mga magkasintahan, matatandang mag-asawa, at kahit mga empleyado ng opisina mula sa Wall Street na nakasuot ng suit. Narinig ko ang isang babaeng nasa edad 20 na kausap ang kanyang kaibigan. Nakita ko sa Instagram, sobrang sulit daw dito. Hindi ako makapaniwala na lahat ng ulam na ito ay para sa atin. Narinig ko, ganito raw talaga sa Pilipinas. At mayroon pa silang sagot gulaman. Authentic daw. Napakunot ang noo ko. Sagot gulaman? Sa isang restaurant? Ano ang espesyal doon? Isang buong oras akong naghintay bago makapasok at ang nakita ko sa loob ay labis kong ikinagulat. Sa dingding, may nakasabit na malaking larawan ng Bulkang Mayon at sa isang malapad na telebisyon, ipinapalabas ang isang teleseryeng Pilipino. Ang mga upuan at mesa ay gawa sa plastik at may mga wall fan na umiikot. Para akong bumalik sa panahon ng dekada 80 sa Pilipinas. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang reaksyon ng mga customer. Nang maupo ang isang pamilyang banyaga, inihain sa kanila ang kanin na may sinigang at adobo. May kasama pa itong maliliit na platito ng bagoong at sariwang gulay.
Isang bata ang nagtanong sa kanyang ina, "Mom, lahat po ba ito para sa atin?" Ngumiti ang ina at sumagot, "Anak, lahat ito ay para sa atin." Sa Pilipinas, kultura nila ang kumain ng kanin na may maraming ulam. Wow, parang treasure hunt, bulong ko sa sarili. Treasure hunt? Ulam lang naman iyan, hindi ba? Ngunit nang ihain ang kare-kare sa kabilang mesa, nagsimulang magbago ang isip ko. Ang amoy nito ay kakaiba, mabango, matamis, ngunit may bahagyang anghang at alat, at mukhang napakasarap. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato ay hindi tumitigil mula sa mga mesang nakapaligid. Sa isang sulok ng restoran, isang matandang lalaki ang umiinom ng libreng sabaw mula sa nilaga na inihanda ng restoran. Ang sarap, nakakaginhawa, bulong niya sa sarili. Habang pauwi, gulong-gulo ang isip ko. Isang karinderya pala. Sa Pilipinas, ang ganitong uri ng kainan ay kung saan ang mga karaniwang manggagawa ay kumakain para magkarga ng lakas sa pamamagitan ng isang mainit na plato ng kanin at ulam. Isang simpleng restoran, masarap at taos-puso para sa mga taong nagtatrabaho. Ang pilosopiya na para sa mga taong gumagamit ng pisikal na lakas, ang mainit na kanin ang pinakamagandang pampalakas loob. Ngunit bakit ang isang simpleng konseptong tulad nito ay nagawang mabaliw ang mga taga-Manhattan? Akala ko'y ordinaryong pagkaing Pilipino lang ito. O mayroon ba akong hindi nakikita? At bakit sa kaibuturan ng aking puso, nararamdaman kong hindi ako mapakali? Nang makauwi ako, may naamoy akong kakaiba mula sa silid ni Chlo. Isang pamilyar na amoy na hindi ko matukoy. Ngunit nang mapagtanto kong ang amoy na iyon ay katulad ng amoy na naamoy ko mula sa restoran ng mga Pilipino 30 minuto lamang ang nakalipas, natigilan ako. Hindi nagtagal at nahanap ko ang pinagmulan ng amoy. Sa ilalim ng kama sa silid ni Chlo, may ilang mga plastik na kahon na nakalagay. Ito ay maliliit na lalagyan na may mga nakasulat na salitang Tagalog, kare-kare, adobong manok, ginisang gulay. Ito ay mga ulam mula sa karinderya ni Aling Suni. Chlo, sigaw ko habang hawak ang mga lalagyan. Ano ito? Nagulat si Chlo at bumangon agad mula sa kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Dad, kasi kumain ka ng pagkain mula sa restoran ng mga Pilipino. Ikaw na 3 buwan nang hindi kumakain at minsan pang nagwala at itinapon ang mesa. Nanginginig ang boses ko. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa galit. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa iyo, pero lihim ka palang kumakain ng ibang pagkain. Dad, pakinggan niyo po muna ako. Hindi ko naman po talaga gustong kumain. Pero noong araw na iyon, habang naglalakad ako at napadaan sa harap ng restoran, ang amoy. Ang amoy kasi. Kaya bumili ka ng pagkaing Pilipino. Samantalang tinatanggihan mo ang lahat ng pagkaing niluluto ko. Yumuko si Chlo. Sa una po, na-curious lang ako. Nang makita ko kasing maraming nakapila, gusto kong malaman kung bakit. Kaya sinubukan kong bumili. Sinubukan lang. Tignan mo ang mga kahon na ito. Ibig sabihin ba nito, sinubukan mo lang? Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang katotohanang nakakain ni Chlo ang pagkaing Pilipino samantalang halos 3 buwan na siyang hindi kumakain at tinatanggihan ang pagkaing Amerikano na inihahanda ko. Biglang tumunog ang doorbell. Si Caroline Benson. Ang may-ari ng marangyang restoran ng Europa na La Belle Poke at isa sa mga pinaka-impluwensyal na chef sa lugar. Kilala siya sa kanyang pagmamaliit sa ibang mga restoran. Mark, may masama akong balita, sabi ni Caroline pagkapasok niya. Ang restoran na iyon ng mga Pilipino ay ginagawang katatawanan ang ating lugar. Anong ibig mong sabihin? Yung balita sa New York Times. Isang tunay na karinderyang Pilipino sa gitna ng Manhattan. Ipinagmamalaki pa nila. Ang problema, ngayon, iniisip na ng mga tao na ang ating lugar ay nagiging distrito na ng pagkaing Pilipino. Namilipit ang mukha ni Caroline. Ang restaurant ko ay may Michelin star. Pinanatili ko ang antas ng lugar na ito sa loob ng 15 taon, tapos bigla na lang may isang Pilipino na hindi ko kilala na magbubukas ng karinderya. Ano ba ang karinderya? Hindi ba't isa lang itong murang kainan sa tabi ng daan? Sang-ayon ako, sabi ko. At galing pa sa Pilipinas,
isang bansa na kailangan pa nating padalhan ng mga sundalo para protektahan. Tumango si Caroline. Eksakto. Hindi ko maintindihan kung ano ang espesyal sa pagkain ng ganoong bansa para tulungan pa ng New York Times na i-promote. At narinig ko pa na lahat ng nasa menu ay nasa Tagalog. Isa itong malinaw na insulto sa Amerika. Ano ang gagawin natin, tanong ko. Kailangan nating magtulungan para ayusin ito. Maaari tayong maghain ng formal na reklamo sa ngalan ng Asosasyon ng mga Mangangalakal o humanap ng ibang paraan. Kung hahayaan natin ito, ang ating lugar ay tuluyang magiging distrito ng pagkaing Asyano. Ngunit biglang lumabas si Chloe mula sa sala. Tumingin siya kay Caroline at marahang nagsalita, paumanhin po, pero napakasarap po talaga ng pagkain sa restoran na iyon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Caroline. Ang pagkain mula sa karinderya na iyon? Opo. 3 buwan na po akong hindi makakain, pero ang pagkain sa restoran na iyon, nakakain ko. Parehong sinigang at iba pang ulam. Ito po ang unang pagkakataon na naramdaman kong masaya akong kumain. Namula ang mukha ni Caroline. Masaya? Iyon ay dahil hindi ka pa nakakatikim ng tunay na masarap na pagkain. Ang pagkaing Pilipino ay basura lang, puno ng eheso at mantika. Walang sustansya, puro artipisyal na lasa. Hindi po totoo iyan, matapang na sagot ni Chloe. Ipinaliwanag po sa akin ni Mang Jose na ang mga halamang gamot sa pagkaing Pilipino ay mabuti para sa kalusugan ng bituka at nakakatulong din para maging kalmado. Mang Jose, nakausap mo ang lalaking iyon, sigaw ko. Opo, Dad. Noong unang araw na bumili ako ng pagkain, sinabi ko sa kanya na hirap akong kumain. Kaya inirekomenda ni Mang Jose ang mga pagkaing maaaring angkop para sa akin. Ano pa? Nag-alinlangan si Chloe sandali bago umamin. Sa buong linggong nakalipas, araw-araw po akong pumupunta doon. Nang makita niyang nahihirapan ako, pinayagan niya akong kumain ng tahimik sa loob ng kanyang opisina. Sa opisina niya, natulala ako. Nandoon ka? Araw-araw. Ilang araw lang po. Sa bahay, kapag naaamoy ko ang pagkain, nasusuka po ako. Pero kapag nandoon ako, hindi po. Humalakhak si Caroline. Kita mo na. Iyan ang problema. Hinahayaan mong kumain ang anak mo ng ganyang pagkain. Wala kang karapatang maging isang ama. Hinahayaan mong kainin ng anak mo ang pagkaing masama ang lasa at napakabaho. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa restoran ng mga Pilipino. Sa sandaling iyon, sumabog ang isang bagay sa loob ko. Ang anak ko ay umasa sa isang Pilipino, at si Caroline naman ay kinu-question ang aking pagiging ama. Ang lahat ng ito ay dahil sa restoran na iyon. Tama na, sigaw ko. Bukas, pupuntahan ko ang restoran na iyon at aayusin ko ito. Magsisimula ako sa pakikialam niya sa anak ko. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko pa alam kung ano talaga ang haharapin ko. Kinabukasan ng hapon, nagtungo ako sa karinderya ni Aling Suni na may nag-aalab na galit. Pagkatulak ko ng pinto, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa akin. Puno ng mga customer ang restoran, ngunit ang nakakagulat ay ang mga mukha ng mga customer na iyon. Mula sa mga financier na nakasuot ng suit mula sa Wall Street hanggang sa mga direktor ng sikat na gallery at kahit mga mukhang aktor sa Broadway. Ang mga pinaka-impluwensyal na tao sa lugar ay nakaupo at masayang kumakain ng pagkaing Pilipino gamit ang kutsara at tinidor. Sa isang mesa, isang puting lalaki na nasa katanghaliang gulang ang sumusubo ng kare-kare at sinasabi sa kanyang kasama, ang mga sangkap sa pagkaing ito ay kamangha-mangha. Hindi pa ako nakakatikim ng pagkaing ganito kasustansya. Isang babae sa kabilang mesa ang nagsalita habang kumakain ng ginisang gulay. Ang teksture nito ay napakasarap. Isang bagong karanasan. Ito pala ang tunay na pagkaing Pilipino. Habang nakatayo akong tulala, isang lalaki ang lumapit sa akin. Isa siyang Asyano na nasa edad 40. Magandang hapon po. Ako po si Jose, ang may-ari ng restoran na ito. Kayo po ba ang ama ni Chloe? Paano mo nalaman na ako ang ama ni Chloe? Tanong ko na may pagdududa. Umiti si Jose ng may kabaitan. Madalas po kayong ikwento ni Chloe sa akin. Sabi niya, 25 taon niyo nang pinapatakbo ang Jack's Table
at napakaseryoso niyo po sa pagluluto. At ano ngayon? Siguro alam mo kung bakit ako narito. Opo, naiintindihan ko po. Tumango si Jose. Siguradong nag-aalala po kayo kay Chlo. Humihingi po ako ng paumanhin kung nakialam ako ng walang pahintulot. Itinaas ko ang aking boses. Nakialam ng walang pahintulot? 3 buwan nang hindi makakain ang anak ko. Anong karapatan mong bigyan siya ng pagkain? At pinagamit mo pa ang opisina mo. Nagsimulang lumingon ang ibang mga customer sa amin. Mahinang nagsalita si Jose, paumanhin po. Pwede po ba tayong mag-usap sa isang tahimik na lugar? Hindi. Dito tayo mag-uusap, sigaw ko. Para malaman ng lahat kung ano ang ginawa mo sa anak ko. Sandaling nag-isip si Jose at nagsalita, kung ganoon po, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Nang unang dumating si Chlo dito, mukha siyang napakahina. Naawa po ako sa kanya. Nang tanungin ko kung bakit hindi siya makakain, sinabi niyang napakasensitibo niya sa lasa at amoy ng pagkain, kaya naging isang pagdurusa para sa kanya ang pagkain. At ano ngayon? Sa Pilipinas po, naniniwala kami sa lakas na dulot ng pagkain. Ang pagkain ay hindi lang sustansya, ito rin ay isang bagay na nagbibigay ginhawa sa kaluluwa. Ang pagkain niluluto ng nanay ko ay ganoon. Humalakhak ako. Lakas? May siyentipikong basehan ba iyan? Biglang sumabat ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang mula sa kabilang mesa. Paumanhin sa pagsabat, pero baka makapagbigay ako ng ilang impormasyon. Isa po akong propesor ng gastroenterology sa Columbia University Hospital at nagsasaliksik ako tungkol sa epekto ng mga halamang gamot sa bituka at utak. Lumingon ako sa kanya. Bituka at utak. Opo. May teorya na ang mga mikrobyo sa ating bituka ay direktang nakakaapekto sa ating utak at kalusugan ng isip. Ang mga halamang gamot tulad ng luya, tanglad, at sampalok sa pagkaing Pilipino ay nakakatulong sa paglabas ng serotonin, na nakakabawas ng depresyon at pagkabalisa. Lalo na sa mga pasyenteng may eating disorder, ang resulta ay kamangha-mangha. Natigilan ako. Ibig sabihin, may siyentipikong basehan talaga ito. Malumanay na nagsalita si Jose. Ito po ang pagkaing niluluto ng nanay ko para sa akin sa Pilipinas. Kapag may sakit ako, isang mainit na sabaw ng nilaga ang nagpapagaling sa akin. Kapag nawawalan ako ng pag-asa, isang mangkok ng sinigang ang nagpapainit sa aking puso. Biglang nagsalita ang isa pang customer. Totoo po iyan. Isa po akong veterano ng militar. Ang lasa ng sinigang na natikman ko sa Clark Air Base 60 taon na ang nakalipas ay hindi ko pa rin makalimutan. At natikman ko ulit ang lasang iyon dito sa restaurant na ito. Naguluhan ang isip ko. Veterano. Ang ama ko ay nagsilbi rin sa Pilipinas. Bago siya pumanaw, madalas niyang ikwento ang tungkol sa isang mainit at masarap na sabaw. Nagpatuloy si Jose. Para kay Chlo, nagsimula po ako sa mga pagkaing hindi gaanong matapang ang lasa, tulad ng tinolang manok, nilaga, o adobong puti. At ang mga ulam ay mga ginisang gulay na hindi maanghang. Kaya pinakain mo ang anak ko sa opisina mo. Dahil po nararamdaman ni Chlo ang pressure mula sa tingin ng ibang tao. Gusto ko pong magkaroon siya ng pribadong espasyo para dahan-dahang kumain sa sarili niyang bilis. Hindi ako makapagsalita. Noon ko lang napagtanto na hindi niloloko ng lalaking ito ang anak ko, kundi sinusubukan niya itong tulungan. Nagtapos si Jose, magkapitbahay po tayo. Kahit nakararating ko lang dito. Hindi ko po kayang baliwalain na lang ang isang batang tulad ni Chlo na nahihirapan. Magkapitbahay, inulit ko. Opo. Tayong lahat ay magkapitbahay. Kahit magkaiba tayo ng lahi at kultura, ang pagtulong sa isa't isa ay ang dapat gawin ng magkapitbahay, hindi po ba? Sa sandaling iyon, naramdaman kong gumuho ang pader sa aking puso. Ano ba ang ginagawa ko sa mga nagdaang araw? 3 araw makalipas, nangyari ang pinakamasamang pangyayari sa aking buhay. 7:00 ng gabi, nagliligpit ako sa Jack's table. Biglang may sumiklab na apoy sa electrical panel at mabilis itong kumalat. Ang sanhi ay ang mga lumang kable sa gusali. Sunog! Mabilis kong pinalabas ang mga customer at tumawag sa 911.
Ngunit dahil sa matinding trapiko sa Manhattan, hindi ko alam kung kailan darating ang mga bumbero. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang restoran na itinuring kong buhay sa loob ng 25 taon ay unti-unting natutupok sa aking harapan. Ngunit ang unang taong tumakbo para tumulong ay si Jose, na may dalang fire extinguisher. Mark, okay ka lang ba? Paano ka napunta dito? Naamoy ko po ang usok kaya tumakbo agad ako. Sumunod ang mga empleyado ng karinderya ni Aling Suni, lahat ay may dalang fire extinguisher. Ang kusinero, ang mga server, lahat sila ay tahimik na tumutulong sa pag-apula ng apoy. Bakit niyo ako tinutulungan, tanong ko. Magkapit-bahay po tayo, hindi ba? Sagot ni Jose habang ginagamit ang fire extinguisher. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng ibang mga restoran. Si Caroline mula sa La Belle Poke sa tabi ay nakatayo lang at nanonood mula sa bintana. Nang magtama ang aming mga mata, tumalikod lang siya. Ganoon din ang mga kasamahan ko sa asosasyon ng mga mangangalakal na kilala ko ng mahigit 20 taon. Lahat sila ay naglakad lang palayo. Tanging si Jose at ang kanyang mga empleyado ang nagsapanganib para tulungan ang aking restoran. Ingat po! Delikado dyan sa kable, itinulak ako ng kanyang kusinero. Malapit na pong maapula, sagot ng isang server. Nang dumating ang mga bombero, halos naapula na ang apoy. Tanging ang bahagi ng kusina ang nasira, ngunit napigilan ang mas malaking pinsala. Sinabi ng isang bombero, napakaswerte niyo po. Sino ang mabilis na tumulong sa inyo? Itinuro ko si Jose. Ang mga taong ito po. Ang aking mga kapitbahay. Biglang lumapit si Caroline. Mark, buti na lang at hindi ka gaanong nasaktan. Pero gamitin mo na ang pagkakataong ito para kunin ang insurance at lumipat sa ibang lugar. Nagbago na ang ng lugar na ito. Nagbago ang... Dahil sa restoran na iyan ng mga Pilipino. Dumami ang mga kakaibang tao. Hindi ito maganda para sa mga dekalidad na restoran tulad natin. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang taong nakatayo lang habang nasusunog ang aking restoran ay nagsasalita ng ganito. Mahinang nagsalita si Jose, sa tingin ko po, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang mga bagay na iyan. Wala kang pakialam dito, galit na sagot ni Caroline. Kami ni Mark ay magkakilala na ng mahigit 20 taon. 20 taon, hinarang ko si Caroline. Nang masunog ang restoran ko, ano ang ginawa mo? Delikado, kaya hindi ako makalabas. At si Jose. Hindi ba siya natakot? Hindi inisip ng mga taong ito ang kanilang kaligtasan, pero pumasok sila para tulungan ang restoran ko. Namilipit ang mukha ni Caroline. Ilang Pilipino lang iyan, ano ang magagawa nila? Kahit na, sigaw ko. Si Jose, na ilang buwan ko palang nakikilala, ay isinugal ang kanyang buhay para tulungan ako. Pero ikaw, nakapitbahay ko sa loob ng 20 taon, ay nakatayo lang at nanonood. Sinabi ni Jose, ang kapitbahay ay ang mga taong malapit sa isa't isa. Ang pagkakaiba ng lahi ay hindi nangangahulugang hindi tayo maaaring maging magkapitbahay. Ang aking mga pagkiling ay tuluyang gumuho. Ngayon, alam ko na kung sino ang tunay na kapitbahay. Isang linggo matapos ang sunog, isang kamanghamanghang pagbabago ang naganap. Ang kalusugan ni Chlo ay bumuti ng husto. Nagsimula na siyang kumain ng iba't ibang pagkain, iba't ibang uri ng ulam tulad ng adobo, sinigang at ginisang gulay. Ang dami ng kanyang kinakain ay patuloy na tumataas. Ang matamis niyang ngiti na nawala ng mahigit 3 buwan ay bumalik na. Dad, sabi po ni Mang Jose, ang mga halamang gamot sa pagkaing Pilipino ay nakakatulong sa paggana ng bituka at utak, kaya mas mabilis gumaling ang katawan. At ang sabaw na nilaga, maraming sustansya. Masaya akong makita si Chlo na masigla ulit. Noong gabing iyon, inimbitahan kami ni Jose na kumain ng sinigang. Nang ihain ang sinigang, sa unang subo ko ng mainit at maasim na sabaw, para akong bumalik sa alaala ng aking ama 60 taon na ang nakalipas. Mark, anak, ito ang lasang hinahanap ko. Para kong narinig ang boses ng aking ama. Isa siyang veterano. Bago siya pumanaw, madalas niyang ikwento ang isang bagay. Sabi niya, hindi niya makalimutan ang lasa ng isang mainit na sabaw na natikman niya sa Pilipinas.
Anak, tandang-tanda ko pa kung gaano kasarap ang sinigang na iyon na niluto ng isang Pilipina para sa akin. Sa gitna ng labanan na malamig at nakakatakot, ang mainit at maasim-asim na sabaw na iyon ay nagpaalala sa akin ng tahanan. Noon, akala ko'y isa lamang itong lumang kwento ng aking ama. Ngunit ngayon, habang hinihigop ko ang sabaw ng sinigang na ito, naiintindihan ko na kung ano ang gusto niyang iparating. Natigilan ako sandali hanggang sa nagtanong si Jose, may problema po ba? O masyadong maasim? Hindi po, dahan-dahan kong sagot. Naalala ko lang po ang aking ama. Nagsilbi po siya sa Pilipinas. Naging seryoso ang mukha ni Jose. Ganoon po ba? Buong buhay niyang hinanap ang lasa ng sabaw na natikman niya doon. Sabi niya, sinigang daw iyon. Sinigang. Tumango si Jose. Narinig ko na po ang mga kwentong ganyan. Noong panahon ng base militar, madalas daw magluto ang mga Pilipino ng mainit na pagkain para sa mga sundalong Amerikano. Talaga po? Kahit mahirap ang panahon, nagtutulungan po kami. Ang pagkain ay hindi lang pampabusog, ito rin ay paraan para magbahagi ng magagandang damdamin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may kumonekta sa aking puso. Ang damdamin ng taong nagluto ng mainit na sabaw para sa aking ama sa Pilipinas, 60 taon na ang nakalipas at ang damdamin ni Jose na nag-aalaga sa aking anak ngayon, pareho lang. Mang Jose, sabi ko, kailangan ko pong humingi ng tawad. Noong una, napakalaki po ng aking pagkiling laban sa inyo. Okay lang po. Naiintindihan ko. Lahat naman po tayo ay nag-iingat sa mga bagay na hindi pamilyar. Hindi po. Hindi lang ako nag-ingat. Minamaliit ko po kayo. Minamaliit ko ang Pilipinas, ang pagkaing Pilipino at ang mga Pilipino. Tahimik na nakinig si Jose. Pero ngayon, naiintindihan ko na po. Kung ano ang init na hinahanap ng aking ama, kung bakit gumaling si Chlo dito, at kung bakit tinawag niyo akong kapitbahay. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng restoran at pumasok si Caroline. Hindi maganda ang kanyang itsura. Mark, nandito ka lang pala. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ano iyon, tanong ko. Galit na nagsalita si Caroline, may gulo sa ating komunidad. Inaatake ako ng mga tao. Nagtataka akong nagtanong, bakit? Dahil lang nagbigay ako ng tapat na opinyon tungkol sa restoran na ito, sinasabihan na nila akong racist. Nakakabaliw. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa akin kung sino ang tunay na kapitbahay at kung sino ang peking kapitbahay. 2 linggo makalipas, isang pambihirang bagay ang nangyari. Nagpasya kami ni Jose na subukan ang isang bagong bagay. Ang pagsamahin ang pamamahala ng Jack's Table at karinderya ni Aling Suni. Sa tanghali, maghahain kami ng pagkaing Pilipino at sa gabi, pagkaing Amerikano. Gumawa rin kami ng isang espesyal na menu na tinawag naming New York Carinderia Set na binubuo ng hamburger na gawa ko na may kasamang atsara na gawa ni Jose at French fries na may kasamang sukat sili. Kahit nakakaiba ang kombinasyon, hindi ka panipaniwalang masarap ito. Mula sa unang araw, naging patok ito sa mga customer. Sinimulang i-post ni Chlo ang buong kwento sa social media sa ilalim ng pamagat na Labanan ng Mga Sandok, ang tatay kong Amerikano at si Tito Jose. Sa video, makikita akong sinusubukang magluto ng adobo at si Jose na sinusubukang gumawa ng hamburger. Dad, tingnan niyo po ito. Umabot na sa 100,000 ang views, masayang ipinakita ni Chlo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Muling nagpakita si Caroline. Mark, gumising ka na. Pinagtatawanan na tayo ng mga tao, sinasabing nila muna ng pagkaing Pilipino ang pagkain ng New York. Pinagtatawanan? Maraming nagsasabi na sumuko ka na sa mga Pilipino. Nasaan na ang iyong pagmamalaki sa pagkaing Amerikano? Matigas kong sinabi, Caroline, hindi ito pagsuko. Ito ay pagtutulungan. Pagtutulungan? Kalokohan. Kung magpapatuloy ito, tuluyan ang magiging distrito ng pagkaing Asyano ang lugar na ito. Biglang mahinang nagsalita si Jose. Chef Caroline, ang pagkain po ay walang hangganan. Basta't masarap, sapat na iyon, hindi po ba? Ano ang alam mo? Ako, na nagpapanatili ng Michelin star sa loob ng 15 taon, bakit ako makikinig sa iyo?
Ang Michelin star po ay maaaring hindi kasing halaga ng kaligayahan ng mga customer. Namula ang mukha ni Caroline. Kung ganito ang mangyayari, aalis ako sa lugar na ito. At siguradong susunod din ang ibang mga dekalidad na chef. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagsimulang dumating ang mga miyembro ng asosasyon ng mga mangangalakal. Caroline, ikaw ang sumisira sa imahe ng ating lugar. Ang ginagawa ni na Mark at Chef Jose ay mas maganda. Sa totoo lang, ang restoran mo ay sobrang mahal para sa aming mga ordinaryong tao. Lumingon si Caroline na may pagkalito. Nababaliw na ba kayo? Ikukumpara niyo ang dekalidad na pagkaing Europeo sa pagkaing kalye. Dekalidad, tumawa ang isang negosyante. Ang isang taong hindi man lang tumulong noong may sunog ay may karapatang magsalita tungkol sa kalidad. Dagdag ng isa pa, noon, ang mga empleyado ng restoran ng Pilipino ay mabilis na tumakbo para tumulong. Nakita naming lahat kung sino ang tunay na kapitbahay. Natigilan si Caroline. At makalipas ang ilang linggo, kumalat ang balita na magsasara na ang Tila Bell Poke. Sa kabilang banda, ang aming pinagsamang restoran ay palaging puno. Ngayon, si Chlo ay ganap ng magaling at araw-araw na nakikibahagi sa pagbuo ng mga bagong menu. Dad, sa susunod, gawa tayo ng leeng burger, okay po ba? Magandang ideya iyan, anak. Ngumiti si Jose at sinabing, kung ganoon, susubukan kong gumawa ng French fries na mailasang sinigang. Ngayon, lubos ko nang naunawaan na ang tunay na kapitbahay ay hindi nagsisimula sa lahi o kultura, kundi sa isang pusong tunay na nagmamalasakit sa isa't isa. 6 na buwan makalipas, nagbigay ako ng panayam sa lokal na media. Ang isang mangkok ng sinigang na iyon ang nagligtas sa aking pamilya. Nagtatakang nagtanong ang reporter, naniniwala po ba talaga kayo na may ganoong kapangyarihan ang pagkain? Opo, sigurado po ako. Ang mga halamang gamot sa pagkaing Pilipino ay may epekto sa paggaling ng isip, at ito ay isang katotohanang napatunayan na ng siyensya. Ngunit ang mas mahalaga ay ang puso ng taong nagluto ng pagkaing iyon. Ngayon, kami ni Jose ay nagdaraos ng cooking workshop tuwing linggo. Ibinabahagi namin ang mga recipe ng sinigang, adobo, at kare-kare, pati na rin ang mga kahulugang nakatago sa mga pagkaing iyon. Ang mga taong dati nagdududa sa pagkaing Pilipino ay naging mga tapat na tagahanga na ngayon. Ang karinderya ni Aling Suni ay nagkaroon na ng mga sanggay sa Delhi, Chicago, at London. Ngunit si Jose ay nananatiling tapat sa pilosopiya ng isang karinderya. Kahit maging isang chain restaurant tayo, hinding-hindi tayo magkokompromiso, sabi ni Jose. Gagamit tayo ng mga lokal na sangkap sa bawat lugar, ngunit ang pagka-Pilipino at ang ating puso ay mananatili. Si Chlo ay ibang tao na ngayon. Maaga siyang gumigising araw-araw para mag-isip ng mga bagong fusion menu at sa gabi, nagpo-post siya ng mga video ng pagluluto sa social media. Mayroon na siyang mahigit 500,000 na followers. Dad, sa susunod, gawa tayo ng masi and cheese na may Bacol Express. Perpektong pagsasama ng pagkaing Amerikano at Pilipino. Magandang ideya iyan, anak. Napakagaling mo talaga. Ngumiti si Chlo. Dahil po sa inyo, Dad. Dahil tinalikuran niyo ang inyong mga pagkiling at binuksan ang inyong puso, natuklasan ko ang isang bagong mundo. Kamakailan, nabalitaan kong lumipat na si Caroline palabas ng New York. Sa kabilang banda, ang aming kalye ngayon ay puno na ng mga restoran mula sa iba't ibang bansa na maganda ang pagtutulungan. Noong nakaraang linggo, may isang nakakaantig na pangyayari. Isang 70 taong gulang na veterano ang dumating sa aming restoran na naka-wheelchair. Gusto kong matikman muli ang lasang iyon matapos ang 60 taong paghihintay, sabi ng matanda na nanginginig ang boses. Si Jose mismo ang nagluto ng sinigang. Para sa kanya. Nang isubo ng matanda ang unang kutsara, tumulo ang kanyang mga luha. Ito nga ang lasa. Ang mainit na lasa na ipinatikim sa akin ng isang Pilipina sa gitna ng malamig at nakakatakot na labanan. Napaluha rin ako sa tanawing iyon. Muli kong napagtanto na ang pagkain ay hindi lang pampabusog, ito rin ay nag-ugnay ng mga alaala, damdamin at mga tao. Ngayon, tuwing umaga sa aking paggising, nagpapasalamat ako. Salamat sa isang mahalagang pagkakaibigan na muntik nang mawala dahil sa mga pagkiling. Salamat sa paggaling ng aking anak.
At salamat sa lahat ng bagay na nagpatanto sa akin ng kahulugan ng salitang kapitbahay. Tulad ng laging sinasabi ni Jose, ang pagkain ay wika ng pag-ibig. At sa pag-ibig na iyon, walang mga hangganan o pagkiling. Tulad ng himala na pinatunayan ng isang mangkok ng sinigang. Ngayon, saan man sa mundo, siguradong may isang taong giniginhawa ng isang mainit na plato ng pagkain. At naniniwala ako na iyon ang magandang mundong sama-sama nating binubuo.